alam niyo po ba mga kababayan, meron po lumabas na balita galing po dito sa Politico. Ito po yung source natin ha. Ayan. Ililipat lang natin mga kababayan dito. So sabi po dito, kulang pa para magsagawa ng kudita mga kababayan. Cayetano Blacks rumored plot to out para mapalis daw. Etong si Tito Soto, flounder over Bato's absence, Villar and dilemma mga kababayan. So ibig sabihin, yung tangkang pagpapatalsik po kay Tito Soto, pumalpak mga kababayan dahil daw po sa patuloy na pag-absent nitong si Senator Bato de la Rosa mga kababayan. So ngayon basahin po natin itong kumakalat na balita galing po mga kababayan dito sa Politico. Kasi nga naman lahat gagawin ng kaalyado ni Sara Duterte para lang mapatalsik itong si Tito Sen at para hindi matuloy yung trial. Mga kababayan, dyan po sa Senado kung sakali na ma-transmit ito pong article of impeachment dahil alam naman po natin bukas po talaga mga kababayan mai-impeach na po talaga etong si Sara Duterte. Ano po, dahil nga may sapat na boto na para ma-impeach po etong si Sara. So ngayon sabi po dito, basahin po natin, isang grupo na pinangungunahan ni Alan Peter Cayetano ay muli umanong nagbubuhay ng mga hakbang upang patalsikin si Tito Soto bilang Senate President sa layuning hadlangan ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ayon sa ulat ng Politico. Dalawang scooper ang magkahiwalay na nagkumpirma na sinusubukan ni Cayetano na hikayatin si Loren Legarda na pumalit kay Soto bilang Senate President. Inaakit din umano ang magkapatid na senador na si Mark Villar at Camille Villar upang lumipat ng panig mga kababayan. Ngunit tila mas komplikado ngayon ang laban sa bilang, ang pagsisikap na makakuha ng mahalagang 13 na boto na kailangan upang mapatalsik si Soto ay nahadlangan umano ng patuloy na pagliban ni Ronald Bato de la Rosa na hindi na regular na dumadalo sa mga sesyon ng Senado mula pa noong Nobyembre 2025 mga kababayan. So ngayon, pinagtangkaan ng grupo ni Alan Peter Cayetano na patalsikin mga kababayan etong si Tito Sen bilang Senate President para nga naman hadlangan yung posibleng impeachment proceedings mga kababayan o impeachment trial dyan po sa Senado. Kasi nga alam naman natin talaga mga kababayan na itong si Tito Sen, ang sinusunod po talaga niyan kung ano yung sinasabi ng saligang batas. At ngayon, maliwanag din naman na kapag ka si Tito Sen po ang Senate President, kapag ka sinabi ng konstitusyon na once na ma-transmit sa kanila yung article of impeachment, dapat po talaga mag-convene agad itong Senado mga kababayan. Kaya nga forthwith yung sinasabi. So yun yung gustong sundin nito pong si Tito Sen. Pero sinusubukan nito pong sina Alan Peter Cayetano na hikayatin yung mga miyembro ng majority na mga senador mga kababayan na sumama sa kanila para patalsikin etong si Tito Sen. Kaya pala kung matatandaan nyo, di ba, etong si Camille Villar mga kababayan, nagtungo po sa opisina ni Alan Peter Cayetano. So malaking posibilidad pala mga kababayan na noong mga panahon na yon, nililigawan na po nila etong si Camille Villar para po lumipat sa minority at para po magsagawa mga kababayan ng kudita laban po dito kay Tito Sen. Ano po, para mapatalsik bilang Senate President. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, bukod kina Cayetano at De La Rosa, kabilang sa minority bloc sina Francis Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Aimee Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Joel Villanueva. Ay sa isang scooper, malamang ay hindi sisipot si Bato sa Lunes. Lalo na't may mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa posibleng warrant of arrest mula po sa ICC laban po sa kanya. Kung wala si De La Rosa, napakahirap umabot sa 13 na boto mga kababayan. Kaya nga ito paalala ko mga kababayan kay Senator Bato de la Rosa ha, huwag kang maglalalabas, Senator Bato. Kasi delikado ka kay Secretary John B. Crimolla. Akala mo ba hindi ka tutuluyan na arestuhin ng mga yon? Diba? Senator Bato, kung nakikinig ka sa akin or yung mga DD-shit, much better kung bisihin nyo si Senator Bato na huwag munang lumabas-labas. Kasi baka anytime, anywhere, pwede siyang arestuhin. Diba? Alam nyo ba yung mga sinasabi ni Secretary John B? Tingin ko mga kababayan, strategy lang yan para maaresto etong si Bato de la Rosa. Kaya nga kung ako sa iyo Bato, iwas-iwasan mo munang magpakita sa Senado. 'Di ba? Yon, payong ano lang 'yon. Payong basher mo. 'Di ba mga kababayan? Kasi sinasabi dito, bigo talaga.
Papalya talaga yung balak nila para patalsikin itong si Tito Sen. So sabi pa nga dito, basahin pa natin Ayan. Dagdag pa ng ikalawang scooper, nag-aalangan umano sina Mark Villar at Camille Villar na lumipat ng kampo dahil sa tumitinding legal at regulatory pressure na kinakaharap nila kaugnay ng mga aligasyon ng market manipulation, fraud, insider trading at maling disclosure na may kinalaman sa Villar Land Holdings Corp. Sa mahigit na pagbabantay ng Department of Justice at ng Security and Exchange Commission, malamang magdadalawang isip ang mga Villar bago gumawa ng anumang political na hakbang na may mataas na panganib, mga kababayan. Kasi nga, wala Kung lilipat itong mga Villar, mga kababayan, baka mas lalo lang tumindi yung mga kasong kinakaharap nila. Alam naman natin, mga kababayan, napakaraming problema ngayon ng mga Villar. At alam din naman natin, mga kababayan, na ito pong si Bato de la Rosa, hindi na rin po magpapakita yan sa Senado. Kasi nga takot na po yan Kahit nga si Robin Padilla, kung dito daw makukulong si Bato, handa daw niyang isuko etong si Bato de la Rosa. Di po ba? Yung dating mga tono nila na napakayayabang, mga kababayan, ngayon nag-iiba na po ang sinasabi nila. Yung dating sinasabi ni Robin Padilla, nasasamahan niya si Bato de la Rosa, ngayon, mga kababayan, iba na ang sinasabi ni Robin. So ngayon, paano magkakaroon ng pagtatagumpay etong si Cayetano na harangin yung impeachment kung wala nga silang sapat na boto? Kasi nga, mga kababayan, kung tutusin, kayang-kaya naman po talaga nilang patalsikin etong si Tito Sen bilang Senate President. Kung papasok si Bato at kung mapapapayag niya yung dalawang Villar. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, yung dalawang Villar nag-iisip. Ano po kung lilipat ba sila or hindi? Sa madalit salita, nagdadalawang isip kung sila ba ililipat or hindi. Dahil nga may mga kinakaharap po sila mga matitinding kaso, mga kababayan. At alam din naman natin na iiwanan lang sila ni Alan Peter Cayetano sa huli kapag ka naandyan na sa point na yan. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, mga kababayan, sa kabila nito, hindi pa rin umano tumitigil si Cayetano sa pagsubok na makahikayat ng mga miyembro mula po sa majority bloc. Usap-usapan din na maaaring mangyari ang planong kudita sa Mayo 11, which is bukas, mga kababayan. Sa kaparehong araw na inaasahang boboto ang House of Representatives sa article of impeachment laban po kay Sara Duterte. Sabi pa dito, mga kababayan, kapag nakakuha ang Kamara ng kinakailangang 1/3 boto o 1/3 or itong 106 na mambabatas, ipapadala ang article of impeachment sa Senado para po sa paglilitis. Si Soto naman ay paulit-ulit nang nangako na agad niyang ipapatawag ang Senado bilang impeachment court. Sa sandaling matanggap ang mga artikulo, mga kababayan, ng impeachment itong si Sara Duterte. Hindi ito ang unang pagkakataon na naharap si Soto sa ganitong uri ng banta mula po kay Cayetano. Noong nakaraang Pebrero, iniulat din ng politiko na ang pagliban ni De La Rosa ay naging malaking dahilan sa pagbagsak ng naunang tangkang palitan. Ito pong si Soto. Sinabi rin na Senator Bongo at Robin Padilla na kaalyado ng minority bloc ay hindi rin gaanong pabor sa pagpapatalsik kay Soto, na lalo pang nagpahirap sa anumang plano na baguhin ang liderato ng Senado, mga kababayan. Sa ngayon, nananatiling nasa parehong kalagayan ang umanong kudita, kulang pa sa bilang at lalo pang kapos kung wala etong si De La Rosa, mga kababayan. So ibig sabihin, etong tangka na pagpapatalsik, mga kababayan, kay Tito Sen, nito pong si Alan Peter Cayetano ay nauwi lang po sa wala. Kasi nga, mga kababayan, wala pong sapat na bilang. Ano po etong binabalak ni Alan Peter Cayetano na pagpapatalsik dito po kay Tito Sen. Dahil nga, mga kababayan, yung dalawang Villar nagdadalawang isip. Etong si Senator Bato de la Rosa hindi na po nagpapapasok kasi nga may kinakaharap na napakalaking problema. At saka ang isa pa dito, mga kababayan, ano ba makukuha? Ano ba makukuha mo, Alan Peter Cayetano, kung pipigilan mo itong impeachment trial ni Sara Duterte? Maliwanag nga na ang kalaban mo dyan, taong bayan. Hindi ka ba nahihiya sa mamamayang Pilipino? Talaga bang ganyan kakapal ang pagmumukha mo? Diba, para hindi ibigay sa taong bayan yung gustong mangyari ng mamamayang Pilipino? Hindi, ako nagtatanong lang naman.
Kasi yung ginagawa po ni Alan Peter Cayetano na gusto niyang patalsikin si Tito Sen, parang pinipigilan niya na rin mga kababayan yung posibleng trial na magaganap. Parang ayaw niyang ibigay sa mamamayang Pilipino yung hinahangad ng taong bayan na hustisya dahil po sa ginagawa sa pondo ng taong bayan, sa pondo ng kaban ng bayan. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin mga kababayan. Sabi pa dito, ito po yung source natin ha. Yan po yung source natin. Bigo po. Maliwanag naman po mga kababayan na pag sinabing plunders, bigo. O kaya palpak mga kababayan sa madalit salita, yung isinagawa po nilang kudita laban po kay Tito Sen. Malabo nilang mapatalsik mga kababayan etong si Tito Soto. Kasi nga, ang kakampi po ni Tito Soto, bukod yung nasa taas mga kababayan, yung Panginoon, pati mamamayang Pilipino nakaabang sa gagawin po niyang aksyon dito po sa impeachment mga kababayan ni Sara Duterte. So ngayon, since nabalitaan po mga kababayan ni Tito Sen na pinagtatangkaan pala siyang patalsikin, ito po yung naging sagot daw ni Tito Soto mga kababayan. Sabi po dito, nagbigay ng pahayag si Senate President Tito Soto sa nababalitang pagpapatalsik sa kanya bilang Senate President. Ngayon, ang sabi daw po ni Tito Sen, eto, I heard, as always, I serve of the pleasure of my peers. I uphold and follow the Constitution. I leave everything to God's plan. I trust His heart. Yan po yung sabi dito mga kababayan ni Tito Sen. So kahit pinagtatangkaan na po siyang patalsikin, isa lamang po yung sinasabi dito ni Tito Sen lagi. Kung ano yung sinasabi ng saligang batas, yun yung susundin ko. Diba? Bahala na ang Diyos sa akin. Kung patatalsikin ako, walang problema. Aalis ako, yun yung sinabi mga kababayan ni Tito Sen. Pero ang lahat ng bagay na yan ay ipinagpapasa Diyos ko na lamang. Nasa plano ng Panginoon yan. Yan yung gustong iparating mga kababayan ni Tito Sen. Pero hindi porkit pinapatalsik siya, hindi niya susundin yung sinasabi ng saligang batas. Di po ba mga kababayan? Maliwanag naman po sinabi ni Tito Sen Kung ano yung sinabi ng saligang batas, yun po yung susundin niya. Yun po yung tutuparin niya. Pagka na-transmit sa Senado yung article of impeachment, wala siyang ibang gagawin kung hindi magpatawag ng trial. Mag-convene ang Senado. Kasi yun naman talaga ang sinasabi ng saligang batas. Kaya hindi ko maintindihan mga kababayan kung bakit etong si Alan Peter Cayetano kating-kating patalsikin, eto pong si Tito Soto. Kasi kung titingnan naman po talaga natin, sa bagay, kapakinabangan ng mga kaalyado niya po yan Unang-una, pag pinatalsik niya itong si Tito Sen, pumabor sa kanila, halimbawa, syempre haharangin nila yung impeachment mga kababayan. Pangalawa, mapoprotektahan ng Senado etong si Bato de la Rosa sa posibleng pag-aresto po kay Bato at doon sa iba pa mga maaaresto mga kababayan. Yan yung gagawin po nila para mailigtas yung mga kasamahan po nila mga kababayan sa minority. Ang problema nga, hindi po pumapabor sa kanila ang panahon. Ibig sabihin, ayaw ng panahon na mangyari na paalisin si Tito Sen kung kailangan po siya ng mamamayang Pilipino para makita ang totoong hustisya dito po sa isyong kinakaharap o kasong kinakaharap ni Sara Duterte mga kababayan. So kayo po ang tatanungin mga kababayan, deserve ba ni Tito Sen na ganituhin mga kababayan ang kampo ni Alan Peter Cayetano? Alam naman po natin mga kababayan na ang kinakampihan nito pong kampo ni Alan Peter Cayetano ay isang taong ayaw magpaliwanag. Ano po sa mamamayang Pilipino kung saan dinala yung pera ng taong bayan. Katulad na lamang mga kababayan ito Kung titingnan po natin, meron po lumabas na balita. Ayan yan. Sabi po dito sa Corrupt Republic, basahin muna natin. Kasi ito, nag-viral ulit ito mga kababayan. Kasi nung 2019 ata o 2020, or 2022 parang naging usap-usapan din ito. Pero ngayon lang naging mainit kasi nga nabungkal yung 6.7 billion mga kababayan na AMLAC issue nito pong si Sara Duterte. So ngayon sabi po dito sa Corrupt Republic, basahin po natin. Muling umuugong ang pangalan ni dating SSS Chief Aurora Ignacio matapos mabunyag sa SEC records na nagtatrabaho siya sa BPI bago italaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gobyerno.
Mas lalong naging kontrobersyal ito dahil iniuugnay si Ignacio sa Julia Vargas branch ng BPI, ang parehong sangay ng umano'y konektado sa joint accounts ni na Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng lumalalim na usapin sa umano'y 6.77 billion na suspicious at covered transaction na inilantad ng AMLAC sa House of Representative hearings. Dahil dito, maraming netizen ngayon ang nagtatanong, simpleng coincidence lang ba ang mga koneksyong ito o unti-unti nang nabubuo ang mas malaking larawan sa likod ng kontrobersyal sa bank records, mga kababayan? So parang ang lumalabas kasi, ito pong si Ma'am Aurora Cruz Ignacio, ito po yung naging tagatago ng pera ng mga Duterte, mga kababayan, doon po sa BPI. Dito po sa Julia Vargas branch, sa Julia Vargas branch, mga kababayan, BPI. So ito pa yung lumalabas na tagatago ng pera ng mga Duterte, na kaya ginawang SSS chief ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, itong si Aurora Ignacio, kasi malaki ang naging pakinabang po nila dito. Yan po yung lumalabas ngayon, mga kababayan. Kaya hindi rin talaga may iwasan na mapag-usapan ito pong taong ito. Lalo na at lumalalim nga yung investigasyon patungkol po dito sa 6.7 billion AMLAC issue na ni Sara Duterte na kinakaharap niya at kakaharapin niya pa kapag ka nagkaroon ng trial sa Senado. Kaya nga kung tutusin, mga kababayan, ganito yan eh. Paano kaya nasisikmura ni Alan Peter Cayetano na paboran yung tao na ni minsan hindi nagpaliwanag sa taong bayan kung paano niya ninakaw at kinurap yung pera ng mamamayang Pilipino? Kaya nga kung tutusin, mga kababayan, deserve ni Sara Duterte ang humarap sa pananagutan at deserve po niya na mahatulan, na convict at magiging dahilan ng pagkaka-impeach po niya dahil nga maraming beses siyang pinagbigyan ng pagkakataon para harapin yung mga aligasyon na ibinabato po sa kanya, pero ni minsan, mga kababayan, hindi niya po hinarap yan. Kaya nga para sa akin, unfair naman sa mamamayang Pilipino, sa interes ng taong bayan, kung patatalsikin etong si Tito Sen para lamang para lamang protektahan etong si Sara Duterte para hindi matuloy ang trial. Kaya nga ikaw, Alan Peter Cayetano, mag-isip ka ng maraming beses. 'Di ba? Napakalaki na ng atraso mo sa taong bayan. Yung 10,000 pangako mo, di mo pa natutupad. Tapos gumagawa ka pa ng mga ganitong klase ng eksena para hindi pa panagutin at hindi humarap sa pananagutan yung kaalyado mo. Di po ba, mga kababayan? Kayo, kung kayong tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga balitang ito na lumalabas na kung saan pinagtatangkaan po pala ulit na paalisin sa pwesto etong si Tito Sen para hindi lang po matuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte at para hindi maaresto etong si Bato de la Rosa at Ma Shapi papuntang dahig, mga kababayan? So comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo hingil po sa usapin na yan.